House Prosecution Team tiwalang matutuloy ang paglalahad ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6 impeachment trial. Unang araw ng impeachment trial, kritikal ayon sa isang law expert. Dalawang kongresistang umano'y nangontrata sa pamahalaan, pasasagutin ng ombudsman sa mga aligasyon. Conflict of interest, walang lugar sa pamahalaan ayon sa Office of the Ombudsman. Armed Forces of the Philippines naninindigan sa pagiging non-partisan sa gitna ng panawagang pakikialam sa politika. Tumalo na sa All-Senator Caucus sina Senador Robin Padilla at Senador Loren Legarda sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon. Ito ay para sa paghahanda sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, July 6. Sa kanyang social media post kanina, ibinahagi ni Senator Padilla ang larawan ng kanyang pagdalo sa pagpupulong sa Senado. Mula sa minority bloc, tanging sina Padilla at Senator Loren Legarda lamang ang dumalo sa naturang caucus. Handa na ang House Prosecution Panel para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, July 6. Sa gitna ng preparasyon, tiniyak ng prosekusyon na hindi makapananaigang depensa at matutuloy ang paglalahad ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita. Inaasahan na ng House Prosecution Team ang paglalatag ng legal at technical arguments mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa umpisa ng paglilitis sa July 6, 2026. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., House Prosecution Team legal spokesperson at isa ring private prosecutor, consistent ito sa naging estratehiya ng depensa mula pa noong impeachment proceedings sa House of Representatives. Gayunpaman, binigyang diin ng prosekusyon na handa silang tutulan ng anumang mosyon para i-dismiss ang kaso. Paliwanag ng abogado sa ilalim ng konstitusyon, obligasyon ng Senado na dinggin ang mga ebidensya, ituloy ang paglilitis at maglabas ng hatol, acquittal man o conviction. So we're anticipating that they'll probably raise some legal arguments, but we're prepared to respond to those. We're confident that that will not prevail, and we will be able to continue with the presentation of our evidence. Hindi rin nababahala sa magiging estratehiya ng defense team si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa ring House Prosecution Panel member. Well, they can raise it. It is within their right to actually raise it. Pero tingin ko naman it will be dismissed. Kung motion to dismiss po yung pinag-uusapan kasi it is very clear from the Constitution that for as long as there is a transmittal of the impeachment articles, dalawang bagay lang po yung gagawin ng Senate Impeachment Court to try the case and to decide it. So ang question po doon, conviction lang po at acquittal. Wala pong pinag-uusapan na dismissal. Bukod sa mga legal na argumento, inaasahan ding tatalakayin sa unang araw ng trial ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga financial records at income tax returns ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Gayon din ang hiling ng prosekusyon na payagang makilahok ang private prosecutors sa pagtatanong sa mga testigo. Samantala, binigyang diin ni Representative Ridon na bagamat may opsyon ang Vice Presidente na humarap sa paglilitis sa pamamagitan lamang ng kanyang abogado, isang pagpapakita ng paggalang sa Senate Impeachment Court kung dadalo siya ng personal. Handa rin silang magpresenta ng kahit isang testigo sa unang araw pa lang ng paglilitis. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kritikal o mahalaga ang unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang impeachment case sa Lunes, July 6. Dito anya malalaman kung ano ang magiging takbo ng kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. Magiging mainit ang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, kung saan maghaharap ang prosecution team mula sa Kamara at ang buong pangkat ng defense. Ayon kay Dean Tranquil Salvador III, ang unang araw ay magiging kritikal dahil dito ilalatag ang mga opening statement na magsisilbing gabay sa kung paano tatakbo ang kaso ng bawat panig. Binigyang diin ni Salvador na mahalaga ang gagamiting lengguwahe sa paglilitis.
Mas mainam anya kung gagamit ng wikang Pilipino ang mga abogado upang mas direktang maintindihan ng mamamayang Pilipino ang bigat ng mga akusasyon gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. And then the defense will also be given a chance to present their opening statement. And this is very important kasi this will dictate how each party will present their case. Kasi ito yung parang bibigyan mo na sila ng parang timpla or parang sneak peek ba or bird's eye view nung ano yung nakikita nila o ano yung kaso nila. Very important rin dito abangan kung ano yung lingwahe na gagamitin nila. Sabi ng House Prosecution, ang kanilang hiniling ay Tagalog at English ang gagamitin. Isa sa mga naging proposal ng prosecution at wala naman pong objection yung defense na we can use either or both Filipino or English. At nandun na po yan, naka-reflect na po yan dun sa pre-trial order na pwede Filipino or English. Magiging sentro rin ng atensyon ang presiding officer na magsisilbing timon ng diskusyon. Siya ang may kapangyarihang magpasya sa mga objection at sa pagtanggap ng mga ebidensya. Kaya naman napakahalagang may sapat siyang kaalaman sa batas at rules of court. The thing with the presiding officer kasi is you have to act on your feet. You have to think and to act immediately. Di ba? So, yun yung medyo may challenge. Kaya siguro iba nagre-recommend maganda ganito. Sa huli, hinikayat ng eksperto ang publiko na maging mapagmasid at mapanuri. At sa bilis ng impormasyon sa social media at presensya ng mga vlogger, pinaalalahanan ang mga Pilipino na i-verify ang mga naririnig at huwag basta-basta magpapadala sa mga maling interpretasyon ng batas. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghaina ng sagot o counter affidavit sina Representatives Leila De Lima, Jervil Luistro, Shell Jokno at Percy Sendanya sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay ito ng reklamong kriminal na isinampa ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, na kumukwestiyon sa paghingi ng kanilang records sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa naging pagdinig ng Committee on Justice kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kampo ni Attorney Carpio, ito ay isang paglabag sa batas. Ayon naman sa mga mambabatas, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Hindi naman po totoo yun na meron kaming linalabag na batas sa pag-pursue nung pagpapadisclose ng mga AMLAC records. Dahil nga po, importante at very relevant yung mga dokumento na yan. Nagtataka nga kami kung paano nangyari na official naman yung ginagawa namin, pero ilan sa amin, kasama ako doon, ay sinampahan nga ng kasong kriminal. Dalawang kongresista ang nasa preliminary investigation ngayon ng Office of the Ombudsman. Kaugnay ito na umano'y conflict of interest dahil sa pagkakasangkot sa mga construction company. Giit ng Ombudsman, walang puwang sa pamahalaan ng mga tinatawag na contractors. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kongresista ngunit kumukontrata rin umano ng mga proyekto ng gobyerno. Yan ang isa sa mga sentro ng investigasyon ngayon sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tumungtong na sa preliminary stage ang investigasyon laban kina Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Kaugnay nito, hihingi ng Ombudsman ang tugon ng dalawa sa mga alegasyon ng conflict of interest. Bawal ho kasi na magkaroon ng isang construction firm ang mga congressman dahil ang congressman ang may influence over the budget and any reward to a construction company na nakapangalan sa kanila or can be traced to them via beneficial ownership is a violation of that conflict of interest rule. Napakasimple po, napakasimple ng rule na yan. Kasama ang dalawang kongresista sa 8 mambabatas na una nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na mapasailalim sa malalimang investigasyon.
Kaugnay ito ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan na kinontrata umano ng construction companies na iniuugnay sa kanila. Ayon pa kay Clavano, bukod sa 2 mambabatas, marami pang mga contractor ang malapit na rin matapos sa fact-finding stage at aakit na rin sa preliminary investigation. Hindi mo kailangan i-prove na nakinabang ang tao sa isang kontrata. Ang kailangan mo lang i-prove yung ownership ng congressman dun sa construction firm. At yun na yung conflict of interest na tinatawag. Samantala sa kanyang talumpati sa mga bagong legal interns ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na dapat nang baguhin ang pagtingin ng mga opisyal ng gobyerno sa usapin ng conflict of interest. Ayon kay Remulla, nakakabahalang marami sa mga opisyal na iniimbestigahan ng kanyang tanggapan ang patuloy na nagsasabing wala silang ginagawang mali. Kahit malino na may mga sitwasyong nagpapakita na naghahalo na ang kanilang pribadong interes at tungkulin sa publiko. People in power in this country have gotten too much hubris. They think that there is no limit to what they can do with their power. Giit ng Ombudsman, kailangan ng putulin ang pagsasamantala sa kapangyarihan at maiwasan ang conflict of interest sa pamahalaan. The people have to know that conflict of interest is a sin that should be avoided by every government official. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kwinestyon ni dating kongresista Mike Defensor ang isinampang kasong plunder ng Office of the Ombudsman laban sa kanya kay Senator Rodante Marcoleta at sa 2 pang negosyante. Iginiit ng dating mambabatas na walang ninakaw na pondo ng gobyerno, walang pabor na hiningi o tinanggap at pribadong pera ang ibinigay niya kay Senator Marcoleta bago ang campaign period ng 2025 elections. Binanggit din ni Defensor na tumanggap ng campaign donations si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga individual na kalaunan ay binigyan ng mahalagang posisyon sa pamahalaan. Anya, kung basehan na sa plunder case ang mga campaign donation, kailangan anya na magkaroon din ng kaparehong pagsisiyasat sa iba. Gayunpaman, tiniyak ni Defensor na haharapin niya ang kaso sa tamang korte at magpapatuloy pa rin siya sa pagsisiwalat ng mga korupsyon sa flood control projects. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na mananatili itong non-partisan sa gitna ng pag-udyok na makialam ang militar sa kasalukuyang sitwasyong politikal sa bansa. Ayon kay Colonel Sergius Trinidad, Chief of the Public Affairs Office ng AFP, malinaw na ang katapatan ng bawat miyembro ng sandatahang lakas ay nakabatay sa konstitusyon, batas at sa lehitimong pamahalaang sibilyan. Giit ng AFP, ito ay isang profesional at hindi politikal na institusyon na nakatutok sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Mariin din itong kinundena ang anumang pagtatangka na isama ang kanilang hanay sa partisan politics. Dagdag pa ng pahayag, patuloy na susuportahan ng AFP ang mga lehitimong programa ng pamahalaan para sa kapayapaan, kaayusan at seguridad, gayon din sa proteksyon ng karapatan ng bawat Pilipino. Ikinagulat ng marami sa Metro Manila ang biglaang pagkilos protesta ng isang religious group na nagsimula noong Martes. Ito ay kasunod ng pag-anunsyo ng Office of the Ombudsman na pagsasampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Umabot sa 3 araw ang rally at natapos noong Huwebes matapos maipaabot ng grupo sa publiko ang kanilang panawagan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Inilahad ni Ombudsman Crispin Remulla noong Lunes ng hapon ang mga pinakabagong development sa mga kasong hawak ng kanyang tanggapan. Kabilang dito ang mga kasong may kaugnayan sa mga flood control project na umano'y kinasasangkutan ng ilang kongresista, contractor at mga senador. Dito, hinihayag niya na napipinto na ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y illegal na campaign contribution sa nakaraang halalan. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at file na yun this week. Meron din kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa
korte sa Sandigan Bayan. Ilang senador po ba yan, sir? 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Madaling araw kinabukasan, araw ng Martes, unti-unting dumami ang miyembro ng isang religious group sa People Power Monument sa EDSA Quezon City at Liwasang Bonifacio sa Maynila na nagpahayag ng suporta sa senador. Ang Philippine National Police nagulat sa nangyari. Bagamat na-monitor nila ang impormasyon tungkol sa rally, hindi nila alam kung kailan ito isasagawa. Habang isinasagawa ang rally, tinangka ng ilang rallyista na iharang ang mga bus na ginamit nila sa kahabaan ng EDSA sa bahagi ng White Plains. Hindi ito pinayagan ng mga pulis, kaya nagkaroon ng komosyon. Isang babaeng pulis ang naipit ng isang bus, habang isa pang pulis ang umano'y sinuntok ng isang rallyista. 4 na rallyista ang inaresto, subalit nakalaya rin kinabukasan. Dahil sa pagkilos, lumala ang trapiko sa kahabaan ng EDSA at maraming motorista at commuter ang naabala. Walang makausap na organizer ang PNP at local government ng Quezon City sa grupo, kaya binigyan nila ito ng warning. Hindi natin sila dinidisperse since nagkaroon naman ng statement ang ating DILG at ang ating PNP na hahayaan natin sila sa ngayon na mag-conduct na kanilang programa as long as hindi sila magulo. Although alam po natin na nakakaabala po tayo sa trapiko, lalo na po dun sa mga commuters, sa mga motorista na hindi naman po kasama sa pagtitipo na ito. Winarningan na natin sila na pag-uulitin yan, hindi pwede, kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Dito napilitan ang grupo na mag-secure ng permit kung saan hiniling nilang payagang makapag-rally sa White Plains ng hanggang Biyernes. Pero isang araw lang muna ang pinahintulutan ng LGU. Ito ay para sa araw ng Miyerkules. Ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety, i-extend ang permit kung susunod ang mga nagrarally sa mga pamantayang inilatag sa kanila. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security at public safety, that's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Pero Miyerkules ng gabi, nirevoke ng LGU ang permit na ibinigay sa grupo kaya hindi na sila nakapagsagawa ng protesta sa White Plains. Lumipat naman sila ng venue noong Huwebes sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pagkatapos ng maghapong programa, hindi na rin ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang rally kinabukasan. Ayon sa grupo, naiparating na nila ang kanilang mensahe sa mga kinauukulan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbigyan ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang bahagi ng hiling ng prosecution na mabigyan ng access sa ilang kagamitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya ng registry. Ayon sa Chamber, makatwiran ang inilatag na batayan ng prosecution para makatulong ang mga ito sa investigasyon kaugnay ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, hindi pumayag ang korte sa hiling na ma-access ang lahat ng mga susi na nakumpiska sa dating Pangulo dahil hindi sapat ang paliwanag ng prosecution at maaari rin umanong maapektuhan ang karapatan sa pribadong buhay ng mga ikatlong partido. Inatasan din ng Chamber ang prosecution na magsumite ng anumang karagdagang hiling para sa iba pang gamit ni FPRRD hanggang June 30, 2026 habang binigyan ng direktiba ang registry na ipaabot sa prosecution ang mga inaprubahang gamit ng dating Pangulo. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas marami pang mga bangko ang mag-aalis ng interbank transfer fees sa kanilang digital transactions simula ngayong Sabado, July 4, 2026. Sa ilalim ng BSP Circular 1238, tanging ang saktong processing cost o switch cost
na 1 peso and 50 centavos lamang ang dapat maging interbank at intrabank fees. Una nang nag-anunsyo ang BPI na permanente na nitong aalisin ang transaction fee sa InstaPay at PesoNet na sinimulan noong July 1, habang ang RCBC ay magpapatupad ng limitasyon na 30 free transfer fees kada buwan na may minimum transaction na 100 pesos at kung lumagpas sa naturang limitasyon, magkakaroon na ng 10 peso charge ang bawat transaksyon. Ayon sa BSP, hindi compliant ang mahigpit na limitasyon at kondisyon ng RCBC at iginiit na hindi dapat lumagpas sa itinakdang switch cost ang ipapataw sa anumang digital transaction. Maharap naman sa enforcement protocols at nagbabala ang BSP sa anumang bangko at electronic money issuer na hindi tatalima sa bagong patakaran na epektibong ipatutupad simula ngayong araw. Binalaan ng World Meteorological Organization o WMO ang mga bansa na maghanda sa posibleng matinding epekto ng pagbabago ng panahon. Sa ulat ng ahensya ngayong araw, nakapagtala na ng El Nino conditions sa tropical Pacific at inaasahang mabilis itong lalakas sa susunod na mga buwan. Ang El Nino ay isang natural na climate phenomenon na nagdudulot ng pag-init ng surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific Ocean. Nagbabago rin ito o nababago rin ito ang mga pattern ng hangin, presyon at pag-ulan sa iba't ibang panig ng mundo. Karaniwang nangyayari ito kada 2 hanggang 7 taon at tumatagal ng 9 hanggang 12 buwan. Batay sa Global Seasonal Climate Update ng WMO, inaasahan ng rapid development sa mas malakas na El Nino event sa pagitan ng Hulyo at Setyembre. Ayon sa Geneva-based agency, consistent ang mga forecast mula sa iba't ibang Global Climate Center na nagpapakita ng significant warming sa karagatan ng Central at Eastern Pacific. Dahil dito tumataas ang posibilidad ng matitinding weather events sa maraming bahagi ng mundo. Namataan ng Department of Environment and Natural Resources ang ilang may ilap na hayop sa Mount Apo sa Davao Region matapos maglagay ng mga monitoring camera sa kagubatan. Ayon sa DNR, indikasyon ito na nananatiling masigla ang kagubatan sa naturang lugar kung saan naninirahan ang mga may ilap na hayop. Samantala, naobserbahan din ng DNR ang patuloy na pagdami ng populasyon ng Tamaraw sa Occidental Mindoro. Ito ang balita ni Benedict Samson. 8 bagong kamera ang inilatag ng Department of Environment and Natural Resources Davao Region sa Summit Trail ng Mount Apo para maobserbahan ang galaw ng mga elusive species o may ilap na hayop na naninirahan sa naturang bundok. Sa naturang kuha ng kamera, kabilang sa mga namataang may ilap na hayop ay ang Philippine Warty Pig at Philippine Palm Civet. Mayroon ding namataang Mindanao Tree Shrew at Red Jungle Fowl na pawang bihirang makita ng tao dahil sa sobrang ilap ng mga ito. Para sa DENR, ang nakuhang video ay nagpapakita lamang ng kasalukuyang kalagayan ng ecosystem at magsisilbing gabay sa pangangalaga ng tirahan ng mga hayop sa Bundok Apo. Samantala, nakapagtala naman ang DENR sa Mimaropa Region ng patuloy na pagdami ng populasyon ng tamaraw sa bundok ng Iglit Baco Natural Park sa Occidental Mindoro. Sa tala ng DENR, umakyat ito ng 12% o katumbas ng nasa 425 na tamaraw kumpara sa 380 na naitala noong taong 2025. Ayon sa DENR Mimaropa, taon-taon silang nagsasagawa ng tamaraw counting sa pamamagitan ng intensive concentration count at simultaneous multi-vantage point count method mula April 15 hanggang April 20. Sa pamamagitan din ng Tamaraw Conservation Program, napananatili ng pamahalaan ang pagprotekta sa mga naturang hayop na itinuturing ng critically endangered species. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan ng show cause order ang driver na nanagasa umano ng isang traffic enforcer sa Cebu City. Samantala, natukoy na rin ang viral na pampasaherong jeep na pagewang-gewang habang may nakasabit na pasahero. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Kumalat sa social media ang CCTV video na ito kung saan makikita ang puting sports utility vehicle o SUV na pinahinto ng traffic law enforcer sa isang intersection sa Cebu City noong Miyerkules, July 1. Ngunit ilang segundo lang ay muling umabante ang SUV hanggang sa mabangga ang enforcer na napagulong sa kalsada upang makaiwas sa lalo pang panganib. Habang nagtuloy-tuloy naman ang SUV sa pagmamaneho at tumakas sa pinangyarihan ng insidente. Ngunit nakarating ang video na ito sa Land Transportation Office o LTO na agad na nagpalabas ng show cause order laban sa driver ng sangkot na sasakyan. Agad ring isinailalim sa preventive suspension ang lisensya ng driver sa loob ng 90 araw at inatasang isuko ang kanyang lisensya habang dinidinig ang kaso. Naharap ang SUV driver sa mga kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle habang nakalarma na ang sasakyan nito. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na hindi maaaring palampasin ang naturang insidente. Nararapat anyang igalang ang mga traffic enforcers sa kanilang tungkulin para sa kaligtasan ng publiko at hindi ilagay sa panganib ng sinumang motorista. Samantala, natukoy na rin ng LTO ang driver ng paggewang-gewang na public utility jeepney na nakuhanan ng video sa bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City. Sa viral video, makikitang mabilis at paiba-iba ang direksyon ng takbo ng sasakyan habang may mga pasaherong nakasabit. Ayon sa LTO, malaking panganib ito sa kaligtasan ng mga pasahero at iba pang motorista. Dahil dito, agad na inisyuhan ng show cause order ang mga sangkot sa insidente. Naharap ang driver sa mga kasong reckless driving at hitching at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya bilang improper person to operate a motor vehicle. Pananagutin din ng operator nito sa kasong employing reckless driver. Habang dinidinig ang kaso, isinailalim sa 90-day preventive suspension ang lisensya ng driver. Paliwanag ni ASEC Lacanilao, hindi dapat isugal ang kaligtasan ng publiko at hindi kinukonsinti ng ahensya ang ganitong uri ng paglabag. Tiniyak ng LTO chief na pananagutin nila ang mga sangkot sa ganitong mga irresponsableng pagmamaneho at patuloy na lumalabag sa umiiral na regulasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit sa 300 lindol na ang naitala sa isang bahagi ng Manila Trench sa kanluran ng Pangasinan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, posible ring magkaroon ng malakas na lindol sa naturang lugar na lilikha ng tsunami. Ito ang balita ni Dency Soriano. An earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquake. Halos 400 lindol na ang naitatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOC sa Manila Trench sa karagatang sakop ng Bulinaw, Pangasinan sa loob lamang ng mahigit sa isang buwan. Pero ayon sa ahensya, karamihan ay hindi naman naramdaman dahil mahihina ang mga ito. Ang pinakamataas lamang is 5.1 and yung out of the 385 earthquakes, dalawa lamang yung na-flat or dalawa lamang naramdaman ng mga tao. Earthquake swarm ang tawag dito ng PBOCs. Ito ay ang magkakasunod at magkakatabing maliliit na lindol kahit walang nangyaring malakas na lindol na nauna sa mga ito o tinatawag na main shock. Ayon sa PBOCs, posibleng magkaroon ng malakas na lindol sa lugar dahil ang bahaging ito ng Manila Trench ay aktibo. Yung Manila Trench is very much active and this is more than mahaba to from Luzon, from Ilocos up to Mindoro. And Manila Trench is capable of generating a magnitude 8.4 event. So it's 1,200 kilometers yung Manila Trench. Noong December 2024 ay nagkaroon din ng earthquake swarm sa Manila Trench sa bahaging sakop naman ng Santa Catalina sa Ilocos Sur na hindi naman nasundan ng malakas na pagyanig. Pero may nangyari ng malakas na lindol sa lugar na nakaraan nang nakaapekto sa lalawigan. Yung the highest magnitude historical tsunami-genic earthquake that took place in Manila Trench is the magnitude 7.8 event which happened in February 14, 1934
Ang lalawigan ng Pangasinan naman ay nakahanda sa ganitong senaryo kung magkakaroon man ng malakas na lindol mula sa Manila Trench. Isa na rito ang posibleng pagkakaroon ng tsunami na aabot sa 11 metro ang taas. Gayunman, pagtitiyak ng Pangasinan PDRRMO, may matatakbuhan namang matataas na lugar ang mga residente sa coastal areas. Considering the worst case scenario, actually, hindi lang yung 14 coastal LGUs yung posibleng abutin nung waves. Pwede pang abutin yung 2 pang karatig bayan, yung Mangaldan at yung Bugalyon. Ang kagandahan lang sa ilang mga coastal LGUs kasi natin ay mayroon din kasi tayong mga higher ground na tinatawag na pwedeng takbuhan ng mga kababayan natin. Paalala lang PBOX, kung nakikita na ang mga senyales na magkakaroon ng tsunami pagkatapos ng malakas na lindol, ay pumunta na agad sa mataas na lugar. So if you experience a strong and long-lasting earthquake, if you observe yung unusual sea behavior such as biglang bumaba o biglang umurong yung dagat, and kapag may roaring sound silang dumadagundong na sound na coming from the sea na kanilang narinig, kahit isa man lang dito sa 3 ang kanilang ma-perceive or ma-observe, then they have to move right away to a higher ground without waiting for an official warning. Dency Andres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 50 taon matapos ang pinakamalakas na lindol at tsunami na naitala sa Mindanao, napapanahon na ayon sa mga eksperto na pagtuunan ng pansin ang ilang potensyal na pagmula ng malakas na lindol gaya ng Cotabato Trench. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Leslie Widem. So hindi tayo totally blind. Kaya ang DOST PBOX ay nagsasabi na kapag ganitong trends na ito, ganitong fault, posibleng ganito kalakas yung mangyayaring paglindol at kailangan natin ipagandaan. Nakakapagbigay tayo ngayon ng earthquake situation na dapat gagamitin natin sa kahandaan. Sa south o katimugang bahagi ng Sarangani at mga karatig lugar matatagpuan ang Cotabato Trench, isang malaking earthquake generator na nakapagdulot na ng malakas na lindol at tsunami sa nakaraan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., ang pag-angat ng lupa sa ilalim ng dagat ang nagtutulak sa tubig paitaas at nagbumunga ng malalakas na alon na maaaring tumama sa mga baybayin sa loob lamang ng ilang minuto. Tubig sa unahan ay atras kasi napaangat mo yung tubig kung saan nandun yung earthquake epicenter, umatras and then bumalik. Yun na yung naging tsunami. Ipinaliwanag din na nakasalalay ang lakas ng lindol sa haba at lawak ng pagbitak ng mga bato sa ilalim ng lupa. The longer and the wider the area na naapektuhan ng pagbitak ng bato sa ilalim, mas mataas ang magnitude. Kaya pag mas mahaba ang rupture o pagbitak ng bato, mas mataas ang magnitude. Dahil dito, nagagawang tansyahin ng mga siyentipiko ang posibleng pinakamalakas na lindol at mga epektong maaaring idulot nito sa mga tahanan, gusali at infrastruktura. Noong 1976, isang malakas na lindol ang yumanig sa Mindanao na nagdulot ng tsunaming umaabot sa 9 metro ang taas. Tinatayang mahigit 5,000 ang nasawi, habang nasa 8,000 naman ang nawala o nasugatan. Yun yung pinaka-worst na earthquake experience ng Pilipinas. Pinakamaraming namatay, pinakamataas na tsunami. And because of that, nagkaroon tayo ng mga handaan na ginawa. After 1976, nagtayo tayo ng National Disaster Coordinating Council. Kasi nga, massive yung pagbigay ng relief at pagre-rescue during that time. Bagamat nakapaglabas na ng malaking enerhiya ang ilang bahagi ng Cotabato Trench, may mga bahagi pa rin ito na maaaring magdulot ng mas malakas na pagyanig sa hinaharap. Usually sa trench, kaya niya magnitude 8 to 8.5. So yung magnitude 7.2 versus 8, 30 times pang lesser in energy. So
Kumbaga, meron kang napakawalang enerhiya, pero hindi buong-buo ang napakawalang. Meron ka pang natitirang posibleng mas malaki. Kailangan talaga natin tingnan ano yung mga worst case scenario para makita natin na kailan talaga tayo magandabay at lalong maging ganda. Kabilang sa mga panganib na kaugnay ng malalakas na lindol ang pagyanig, tsunami, landslide at liquefaction sa mga malalambot na lugar. Binigyang diin din ng mga eksperto na mas matindi ang epekto ng mababaw na lindol dahil sa kaunti ang batong dinadaanan ng enerhiya bago nito marating ang kalupaan. Sa kabila nito, napatunayan sa mga nagdaang pagyanig na mahalaga ang pagsunod ng mamamayan sa mga earthquake drills at mga itinuturong hakbang sa panahon ng sakuna. Kung saan sila naabutan, nag-drop sila lower to the ground and then nag-maintain the position. Paalala ng mga eksperto, hindi man maiwasan ang pagyanig, maaaring mabawasan ang pinsala kung matibay ang mga estruktura at alam ng bawat isa ang tamang pagtugon, bago, habang at pagkatapos ng lindol. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa higit 2,300 na mga tao ang nasawi, mahigit 5,000 ang sugatan at halos 16,000 ang nawala ng tirahan matapos ang malakas na lindol noong nakaraang linggo sa Venezuela. Ayon kay World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi habang ang search and rescue operations ay lumilipat na sa recovery phase. Kasabay nito, nakikipag-coordinate na ang WHO sa mga emergency medical team upang magbigay ng trauma care at suportahan ang pambansang health system. Nasa higit 6 na metric tons ng emergency medical supplies na ang naipadala at may karagdagang 28 metric tons pang darating sa bansa. Naglabas din ang ahensya ng $1.5 million mula sa Contingency Fund for Emergencies para sa agarang tugon sa naturang kalamidad. Isang engrandeng drone show ang ipinamalas ng Japan sa pakikiisa nito sa pagdiriwang ng ika-250 anibersaryo ng Estados Unidos. Sa gitna ng makukulay na ilaw sa kalangitan ng Tokyo, ginanap ang makasaysayang drone show. Tampok sa selebrasyon ang mga imahe ni US President Donald Trump at Japan Prime Minister Sanae Takaichi at ang watawat ng Amerika at Japan na binuo ng daang-daang drones. Tunghayan naman natin ang malaking balitang nangyari nitong nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Ilang eskwelahan nakatanggap ng mga banta ng karahasan, proteksyon paigtingin ng Philippine National Police. Women and Children Protection Desk inatasang gawin ang masusing information drive kaugnay ng bullying. Keeping our schools safe begins long before a crime is committed. Prevention is just as important as enforcement. Ang bawat paaralan ay dapat manatiling ligtas. Every school should be a place where our children can learn and grow without fear. Senate President Sherwin Gatchalian kinumpirmang papayagan ng makapasok ang mga bibisita sa Senado. Heightened alert, umiiral pa rin. Papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Prosecution team nagdagdag ng mga abogado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Defense team payag ng buksan ng Bureau of Internal Revenue box na nagtataglay ng tax record ni Vice President Sara Duterte, ngunit sa isang executive session. Mas maganda kung meron talagang tumutulong at meron talagang participation din ang private prosecutors because that is actually allowed for a more efficient and orderly and fair presentation of the case. They're open to having the box opened and that
we could conduct an inventory of its contents and we could mark the same, no? But under specific conditions, which is that it be done in executive session and that it be made confidential from the public, no? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiwalang hindi matutulad sa flood control anomaly ang Local Government Support Fund. Nagtanong, nakakasiguro ba tayo na gagamitin sa tama yan? Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Tab Baldwin iginiit ang exemption sa alien employment permit dahil meron umano siyang permanent residency visa. Do you have an alien employment card? Answer is no. So, you have never possessed an AEP since 2000. What was the date you mentioned a while ago? 2013. Never got an AEP. Did you ever apply for an AEP? Your Honor, we do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. But this is now some 12, 13 years ago, and I do not have clear recollection. Senador Rodante Marcoleta, kakasuhan ng plunder. Ilang kongresista at senador susunod na ayon sa Office of the Ombudsman. Senator Marcoleta, definitely for Resolution 9. We're about to file it already. Dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, gagawing state witness sa flood control cases. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him from, we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we have filed. Philippine National Police sinabing walang permit ang rally sa EDSA at tiniyak na papanagutin ang mga responsable rito. Full alert status sa buong bansa itinaas ng PNP. Again, sir, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito. Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagalang ang karapatan ng bawat isa po sa atin. Palasyo ng Malacanang nanindigang hindi sagot ang rally sa EDSA para maabsuelto sa kaso si Senator Rodante Marcoleta. Presidential Communications Office muling iginiit na walang selective justice ang administrasyon. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, nauna pa po na nakulong, na-detain at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case.
Senado, handa na sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Pagtitiyak ni Senate President Sherwin Gatchalian. We're very prepared. Handa na tayo. In fact, today will be the physical inspection. And then we'll continue to improve as we go. State witness bid ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan magdidiin kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Office of the Ombudsman, plunder complaints laban naman kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi pamumulitika ayon sa anti-graft body. We are trying to exact accountability on one of the biggest heists on our budget dahil meron talaga siyang maibubuga dahil he was in the room. Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. No? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po. 85 pesos na dagdag sahod ng minimum wage earner sa National Capital Region. Gagawing 2 tranches. Labor groups kinundi na naman ang 85 pesos kada araw na dagdag sahod sa NCR. So historic high ito, pinakamataas ito sa kasaysayan ng Metro Manila. Pinag-aralan to, mahabang consultation ito kasama ang mga employers na maka-adjust ng kanilang kakayanan para makahabol po yung purchasing power ng kanilang kinikita. Nabudol po ang manggagawa kay Sectol. Historic daw yung 85 pesos. Utay-utay pang ibibigay. Baka 60, 25. Yun po ay barya-barya. Yun po ay sukle. Abunado pa po yung manggagawang Pilipino. Hindi naman po kami pinapayagan na maghulugan pag nagbayad ng Meralco. Hindi rin po pinapayagan na hulugan pag nagbayad ng pamasahe. Hindi rin kami pinapayagan na hulugan kapag nagbayad ng grocery. Kaya isang insulto at pambabarat ito. Baril na ginamit sa Tacloban school shooting, sinabing puwersahang kinuha ayon sa may-aring pulis. Hinihinala namang adult groomer ng 2 shooter, inutusan ng isa sa kanila na burahin ang kanyang account at mga ebidensya. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well. And my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house. Pagkatapos ng barilan, nag-post ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Cedric Riazano, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Cedric Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. Permit para ituloy pa ng ilang araw ang rally depende sa pagsunod ng organizers ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS. Ang aming requirement do sa permit, ang parameters hanggang mamaya lang. Kung kailangan na-extend, nakita namin na kaya nilang i-hold yung tao nila at susunod sa parameters, pwedeng i-extend natin upon request. Ombudsman Crispin Remulla, iginiit na hindi pinupuntirya ng pamahalaan si Senator Rodante Marcoleta. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. House Prosecution Team handa ng ilatag ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Naganda po sila, nagkakaroon po ng mock trials, nagkakaroon po ng palitan ng mga
exchanges of opinions, of course legal, no? Umano'y banta ng paglusob sa Malacanang, hindi binabaliwala ng pamahalaan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang Philippine Air Force na ipagtanggol ang demokrasya ng bansa at manatiling tapat sa tungkulin. Ito po ay nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang ang pagkilala sa Pilipinas bilang upper middle income country ay oportunidad sa pag-unlad. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan, maraming sasabihin laban sa korupsyon kung isa ng state witness, ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Naniniwala ako na napakarami ang may contribute ni Secretary Bonoan batay sa mga nakita ko sa files mula sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral na ang mga insertions ay instructions ni Secretary Bonoan according to the files na in-encode ng opisina ni Yumaong Yusek Cabral. 2 menor de edad na namaril sa Tacloban, hindi pa isinama sa ibang kabataan sa rehabilitation center. Po nakadepende sa situation or condition din ng mga bata kung ano po yung next steps. Kaya po ang nabanggit ko kanina, may intervention plan po tayo kung saan nakalagay ano yung pagdadaanan ng mga activities, anong mga therapeutic activities ang kailangang pagdaanan ng dalawang bata, anong mga rehabilitation or anong mga medical needs ng mga bata. So lahat po yun ay naka-breakdown dun sa intervention plan. Pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta, tuloy pa rin ayon sa Office of the Ombudsman. Yung district na schedule that's maintained? Well, seems to be on track. Department of Energy, humiling sa Senado ng dagdag na otoridad laban sa hoarding ng langis. Clearly, pag yung isang grupo, isang kumpanya nagho-hoard na ng mga petrolyo para makontrol niya, wala tayo magawa. Kailangan pa natin idaan sa korte. I mean, you do not have the authority. Anong klaseng batas? When we issued show cause order, we had to use other laws, Mr. Chair. Hindi based on all the regulation law. Kaya yan dapat, kasi we had to go through PNP, DTI, DOJ, kung anong ibang batas na anti-hoarding. Seguridad ni Vice President Sara Duterte sakaling dumalo ito ng personal sa impeachment trial, handa na ayon sa Senate Sergeant at Arms. We're prepared to make sure that the proceedings will run smoothly. Like yung di ba? I think the secretary has already released an advisory that public will be allowed through BMS. First come, first serve basis. So the BMS will be open 2:00 daily. And then, doon magre-register yun. Philippine National Police tiniyak na magpapakalat ng nasa 6,000 pulis sa labas ng Senado. Pagtataas ng alerto, pinag-aaralan na rin ng pulisya. A comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. We will do what is appropriate, and we would like to reassure the public that the PNP will be doing everything it can so that this process, the impeachment trial, will be held in an environment that is safe, peaceful, and orderly.
National Maritime Council naniniwalang gabay sa polisiya at diplomasya ng pamahalaan sa West Philippine Sea ang 2016 Arbitral Award. Yung Arbitral Award ay hindi drawing o isang piraso papel na na-declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing kompas ng ating pambansang polisiya. So sa ilalim ng full government approach, na itatag yung National Task Force ng West Philippine Sea para lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa karagatan natin ay iisa ang kumpas, iisa ang direksyon paano maltas yung suliranin natin sa West Philippine Sea. Oil Industry Management Bureau sinabing asahan na sa loob ng 2 buwan ang pagbabago-bagong presyo ng petrolyo. Because of the 60-day compliance period ng agreement, ng MOU nila towards having a permanent agreement, volatile talaga yan sa the next 2 months. At nagsisettle siya to the extent na apprehensive pa rin ang market kasi hindi pa talaga yan ang final agreement eh. Ang na-agree lang ngayon, ceasefire talaga. At President Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney kumpiyansa sa mas pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Canada. Free trade deal sa pagitan ng dalawang bansa isa sa pinal bago matapos ang 2016. Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership. We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnerships. Signed an important joint declaration of intent on labor and migration to strengthen protection for migrant workers and to promote ethical recruitment. Filipino workers make extraordinary contributions to communities across the world and across Canada. Crucially, we're also working hard to finalize negotiations on the Canada-Philippines Free Trade Agreement. You and I committed or intended last year when we met for the first time bilaterally to look to conclude that agreement this year. We're making good progress. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Galatia 6:2 na nagsasabi, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon niyo matutupad ang kautusan ni Kristo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan sa ngalan ni Kuya Daniel Razon. Ako si Rosa Licoz at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.